Dennis Maldivia, ang ating tito. Dennis, lakan natin ang Panginoon. Yung malakas mo palang para sa Panginoon. Huwag po muna tayong upo, tayo po mag-pray. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nagpapasalamat sa iyong dakilang kapangyarihan na sa buhay ng bawat isa ay gumagalaw. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ang umagang ito ay maging kapahingahan ng bawat taong mabibigat ang kanilang pinagdadaanan. Hayaan mo ngayong mga salita, Panginoon, ang siyang magbago ng aming buhay ngayong araw na ito. At hayaan mo, Panginoon, na kumilos ang iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw po na po tayong lahat. Ayan. So ako po ang inyong speaker today. Kumusta po kayo? Ako po si Brother Dennis ng Lipa City, Batangas. Ayan. So sa mga followers ko, siguro alam na nila yung aking topic kasi last Friday pa ako nag-announce. Ano? Sa mga followers ko sa ibaan. Ay, parang walang followers mamaya, pasubscribe naman, siyempre, yung ating YouTube, Coach Dennis, at pakipollow ang aking FB para yung ating mensahe ngayong umaga ay maulit-ulit, ano? At baka sakali anuman yung pinagdadaanan nating buhay ngayon ay magkaroon ng kapanatagan at pag-asa, no? Na yung problema na pinagdadaanan ay pansamantala lang. Okay? Okay ba? Nakabahan ako? Magpatanggal muna tayo ng kaba. No? So may clicker naman ako, Neng. Pag mamamatay lang siya, saka mo siya. Okay. So, pag-uusapan natin, paano haharapin ang problema. Pero syempre, bago tayo magtuloy, disclaimer muna tayo. Okay? So, ang disclaimer natin dito, ang mensaheng ito ay para sa lahat at hindi ito para sa isang tao lang, no? Na baka sabihin nyo, naku, pinariringgan yata ako ni Brother Dennis, So, hindi yon, no? Ano pa? At ito'y hango sa salita ng Diyos at gabay ng banal na Espiritu. So, sa bawat speaker na tumatayo dito, ito po'y hindi para patamaan ang bawat isa. Kung hindi para bigyan tayo ng experience na ang banal na Espiritu pala gumagawa sa buhay ng bawat isa. So, ang tanong ko ngayong umaga, sino dito nakakaranas ng mga problema sa buhay? Taas ang kamay. Ayan. Sigurado yung mga bata lang walang problema. Tama? Sila lang. Kasi minsan nga pag nagmumuni-muni tayo, sasabihin natin, sana naging bata na lang ako. Di ba? Bakit? Kasi nga, sila yung mga bata, sila yung mga hindi namumroblema sa buhay. Lalo na paparating na naman ng pasukan, 1 month na lang. Di ba? Ano, mga isipin natin, nako, paano kaya yung pag-aaral ng mga anak ko, wala pang bag, wala pang mga gamit, no? Yan yung kalimitan na iniisip ng iba. Yung iba naman, problema sa asawa, problema sa finances, problema pa sa asawa. Sabi ng iba, naku, ito, mag-asawa ko ito, may asawa na, asal binata pa, ano ba yan? Di ba? Ano ba tong asawang ito? May sakit sa bato. Batugan. Di ba? Mahirap talagang pagalingin yung sakit sa bato. Di ba? Ano ba tong asawa ko ito? Sakit ng ulo. May mga ganong problema. Ano ba tong mga anak ko? Tigas ng ulo. Yan yung mga problema kadalasan. Di ba? Ano pa? Problema sa kapitbahay, problema sa kaibigan, problema sa mundo, at problema nung nakaraan sa politiko. Daming problema. No? Yan yung mga problema. So, ito ba problemang ito ay naranasan ng mga tao nung una? Yun ang ating pag-aaralan ngayon. Okay? At baka sakali na yung mga problema ng araw ay maihambing mo ngayon na ang problema mo palang pinagdadaanan kapirangot lang sa nadaanan ng iba. Okay? So, unahin natin ang problema na dumating sa buhay ni Job. Sino nakakakilala sa buhay ni Job? Sino nakakilala kay Job? Mga kwento ng bata yan, di ba? Ngayon, ito ang matindi. Dumating ang panahon sa langit, nag-meeting ang mga anghel. At kasama si Satanas, kasama sa meeting. At alam mo, nakita siya ni Lord, "Hoy, Satanas,
Saan ka galing? Alam mo, sumagot si Satanas, paruot parito sa buong mundo. Okay, alam mo, Satanas, nakita mo ba si Job? Si Job ay walang katulad, walang kapares, may takot sa akin. At talagang grabe yung pananampalataya niya. Alam mo, sumagot si Satanas, oo, nakita ko siya, Lord, nakita ko po siya. Alam mo ba kung bakit ka lang niya pinapasalamatan? Kasi maraming pera, mayaman, lahat nasa kanya na. Subukan mo kaya na mawala ang lahat. So yun yung unang pagsubok kay Job. Ano yung unang pagsubok kay Job? Nako, grabe. Nagsara lahat ng business. At ito matindi, hindi lang basta sara. Ano? Ito yung nangyari, ito yung senaryo. Sabi ni Lord kay Satanas, sige, subukin mo si Job. Kung talagang mahal niya ako. Alam mo ang nangyari? Yung negosyo ni Job, kasi marami siyang baka, mga hayop kasi nung araw, ang yaman nun, ang negosyo nun, puro hayop. Yung mga hayop na yon, habang nagtatrabaho sa bukid, nandun din yung mga empleyado, alam mo nangyari? Tinamaan ng kidlat. Kaya huwag kayo lalabas sa, tinamaan kapatid ng kidlat. Yan yung unang negosyo niya, na bumagsak. Lahat nalipol. Kasama yung mga nag-aararo. Kasama yung mga empleyado niya. At mayroong isang natira. At siyempre, habang siguro nakaupo si Job sa kanilang bahay at namamahinga, lumapit yung empleyado. Humihingal. Sabi niya, Sir, ang negosyo natin nagsara. Ganito ang nangyari, tinamaan ng kidlat. Hindi pa natatapos yung salita nung kanyang empleyado. Alam mo, yung parang kidlat, ganun lang. Dumating agad, naghihingalo na naman yung isang empleyado niya. Sabi niya, Sir, yung isa nating business, pinasok ng mga tulisan. Ibig sabihin, sinakop, kinuha yung mga hayop niya. Hindi pa natatapos ang salita. Problema na naman. Alam mo, problema na naman. Sir, ito ang pinakamasakit. Yung negosyo, nagsara, nalugi, okay lang. Pero yung pangatlong pagsubok, alam niyo kung ano? Humahangos yung isang empleyado niya. Sir, habang nagkakasiyahan ang mga anak mo, lahat ng mga anak mo, gumuho ang building, patay lahat sila. Yung pera, kinikita Tama? Yung trabaho, kinikita yan, nakikita yan. Pero yung mga anak, hindi na may babalik yan. Kasi buhay. Yun ang nangyari kay Job. Mabigat bang problema? Yes. Dilubyo? Yes. Dilubyo. Ano ang tugon ni Job? Nawala negosyo, nawala ang mga business, lahat nag-collapse. Etong masaklap, pati pamilya, ubos. Ano ang tugon ni Job? Pumunta sa labas, nagpatira pa. At sinabi, Lord, dumating ako sa mundong itong hubad. Lalabas akong hubad at walang dala. Purihin ang Panginoon. Grabe. Sa buhay mo, sa buhay natin, ng bawat isa, may mas bibigat pa bang problema sa buhay ni Job? Wala na. Ubos lahat. 0-0. Pero ano ang bukang bibig after ng problema? Lord, purihin ka. Salamat sa iyo. Hindi akin to. Hiram ko lang to sa iyo. At one day, kukunin mo ito. Ano yung problema na pinagdadaanan mo ngayon? Di ba? Ano ba yung mga sitwasyon ng buhay mo ngayon na sobrang kihirap? Pero tandaan mo, lahat ng yan, kontrolado ng Panginoon. Report na naman ngayon si Satanas. Doon sa langit, kasama na naman sa pag-report ng mga anghel. Hoy, Satanas, nakita mo ba ang anak kong si Job? Oo, Lord, nakita ko.
Siyempre, lulumulo mo, unang pagsubok, sablay si sablay si Satanas unang pagsubok tapat talaga si Job. Ang galing talaga ni Job, Lord. Pero Lord, hindi kaya subukan nating pakilaman yung katawan ni Job. Bigyan mo kaya siya ng sakit. At sabi naman ni Lord, okay, sige, wag mo lang siyang papatayin. Eto pang matindi. Lahat ubos na. Pamilya ubos na. Ito ang nangyari. Bigla na lang nagkapigsa. Isa. Dalawa. Tatlo. Nako. Sobrang dami. Puno-puno ang katawan niya ng pigsa. Ketong, mas malala yun. Psoriasis, parang mild lang yan. Siguro yung ketong, mas mas malala yun. Yung ketong. Yung ketong, unti-unting naagnas ang iyong katawan. Ito naman, pigsa, lahat ng katawan niya. Grabe kapatid. Sino dyan nakaranas tubuan ng pigsa? Ang sakit no, pag supwit. Grabe masakit. Isa lang yon. Si Job, buong katawan. At sa dumating na problema ni Job, ay talagang mapapaisip ka talaga. Matuwid naman ang pamumuhay mo. Prayerful naman si Job. Worshipper si Job. Laging nagpapasalamat. Pero bakit dinatnan ng matinding problema? Kumbaga sa salita natin ngayon, simula nung nagsimba ako, parang lalo akong nawalan. Yung mga ganun. Ano ba yan? Simula nung ako'y naging born again. Lalo na akong inusig ng mga kapitbahay ko. Para bang mula nung nagsimba ako dyan kay na Pastora Lisil, para bang yung aking financial lalong humina. Bakit ganon? Si Job napaisip din. At bandang huli, sabi siyempre, ikaw ba naman ang mayroong nararamdaman sa katawan? Para bang nagdadamdam din si Job bandang huli. At ang sabi niya, Lord, sana hindi na lang ako nabuhay. Katulad ng mga batang hindi na nila nakita ang liwanag sa daigdig. Lord, sana mamatay na rin ako sa tindi ng hirap na kanyang pinagdadaanan. Minsan sa buhay natin, meron tayong konting tampo na Panginoon. Na Lord, ano ba yan? Sunod-sunod na tong sitwasyon ng buhay ko Parang parasil na dumarating araw-araw, every hour, may parasil ka. Ano ba yan? Kaya ng parasil to? 100, 50, 500. Ano ba yan? Wala na akong pera. Parang parasil na dumarating sa'yo, every hour, may parasil kang dala. Sunod-sunod. Siguro nakakaranas tayo ng mga parang problemang sunod-sunod na problema. At naisip mo bandang huli, Lord, ano ba yan? Tao pa ba ako? Nandiyan ka pa ba? Diba? Nandiyan ka pa ba? Tumutugon ka ba sa aking mga prayer? Ano ba to, Lord? Yun yung naranasan ni Job. Pero, ito ang maganda. Ang Panginoon sa kabila ng pagsubok, problema mong nararanasan, may kapalit. Yan yung maganda. Ano yung kapalit? Yung asawa na ang sabi ng asawa ay, sa tindi lang hirap mo, Job, isumpa mo na si Lord at nang mamatay ka na. Yun ang kapalit. Hindi. Kasama pa rin siya sa problema. Kasama pa rin siya sa bigat. Pero alam mo, ito ang maganda. Hindi lang tumigil si Job ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Alam mo naging resulta? Yung mga kabuhayan niya, ibinalik ng doble. Yung anak na nawala, grabe, nagkaanak, uli siya. At ito pa, muli yung relasyon ng Panginoon, bumalik sa kanya after ng mga pagsubok sa buhay. Palakpakan natin ang mga Panginoon na sa kabila ng pagsubok, problema, na nararanasan mo ngayon, malalampasan mo rin yan. Amen? Nakagaya ni Job, nalampasan niya, pero anong resulta? Wow! Ang dulo'y tagumpay. Grabe, Sino ditong natututo sa ating pinag-aaralan ngayon? No? Ako po yung naka-timer para hindi ako makalampas. Kasi may kasunod pang kwento. Ito ang kwentong kasunod. Ayan. Baka abutin ako ng 2 hours. Okay lang ba? Hindi naman. Ang kasaysayan ni Abraham. Ito ang matindi,
Nangako si Lord kay Abraham at ang sabi, magiging kasing dami ng buhangin ang iyong pamilya, ang iyong mga anak. Magiging kasing dami ng buhangin, ng bituin ang iyong mga anak at buhangin sa dagat. Yan ang pangako ni Lord. Kaya lang, si Abraham nag-iisa pa noon. Tunay kaya. Pero dumating ang point, nagkatotoo. Pero, ito yung matinding naranasan ni Abraham. Matapos siyang bigyan ng anak at pangakuan na dadami ang lahi niya, pero dumating ang point na alay mo ang iyong anak sa akin. Nako, grabing problema yan. Grabing test yan, pagsubok yan. Pero dahil mahal na mahal lang ni Abraham si Lord, anong ginawa? Sumunod. At doon sa pupuntahan niyang bundok, 3 araw pa sila doon bago makarating. 3 days pa. Sino dito may anak? Si Kuya Anthony may anak to eh. Di ba? 3 days pa bago makarating sa bundok. Siguro Kuya Anthony, mag-iisip ka na Anthony, ialay mo yung panganay mo sa akin. Okay lang nung unang araw. Parang inspired ka pa. Kaya lang nung pangalawang araw ka rin naglalakad, di ba muna? Baka sala na yung naririnig ko Baka hindi na tinig ni Lord yun. At nung matindi, nung pangatlong araw na, akit na sila sa bundok, teka, alanganin ako. Pero si Abraham hindi. Anong ginawa? Yung test na yon, yung sasaksakin niya na, at papatayin at iaalay dahil sa pagsunod si Isaac, alam mo, sabi ng anghel, huwag napatunayan ko na ang iyong pagmamahal. Maraming test sa buhay natin. Iba't iba. Hindi anak, hindi naman buhay ang sapalaran. Yung pagpunta mo nga lang dito, may test na Di ba? May pagsubok na Ano ba ako? Maglalaba ba ako o ano? Ano ba? Magtatrabaho ba ako o ano? Ano ba? Marami akong gagawin. Busy ako. Bakit pupunta ako doon at makikita ko lang si Brother Dennis? Joke lang, May mga test yan. Bawat paggawa mo at paggalaw mo sa Diyos, may mga pagsubok yan na para mapatunayan mong mahal mo ang Panginoon. At sa buhay ni Abraham, isang test yung pinakamamahal niya. Pinakamamahal niyang anak kung talagang mahal na mahal niya ang Panginoon. Sa buhay mo, na may pinapagawa ang Diyos sa iyo, kung talagang mahal mo siya, itetest ka niya. At sana, hindi mabigo ang Panginoon sa pagsubok sa iyo. Okay? So, yung maaaring yung problema mo ngayon, baka test lang sa iyo yan. Wala ka lang pera, bumigay ka na, ayaw mo na agad kay Lord. Ayaw mo na agad magsimba. Hindi mo lang nakuha yung gusto mong parcel. No? Ayaw mo na kay Lord. Diba? So, hindi. Mababaw pa lang yan. Test pa lang yan ng paniniwala at pananampalataya mo sa Panginoon. Pero anong naging resulta kay Abraham? Nung sumunod sa Diyos, anong naging resulta? Nagkatotoo ba yung pangako niya na dadami ng kasing dami ng bituin at kasing dami ng buhangin sa dagat ang kanyang anak? Yes, isa ka na rin doon. Kasama ka na doon. At nagkatotoo yun magpahanggang ngayon. Gusto mo makaranas ng pagpapala ng Panginoon? At tulad ni Abraham, sumusunod sa Panginoon. Gusto mo makaranas ng kalayaan sa mga finances? Katulad ni Abraham, sumusunod sa Diyos. Grabe, no? Yan yung mga tao na pinagdaanan nila, na pinagdadaanan din natin ngayon sa ibang parte naman ng buhay. Okay? Ano pang problema? Ito pa yung problema. Ito pa yung isang nakasubok ng problema. Si Joseph, na punong-puno ng pangarap. Sino dito nangangarap sa buhay? Maraming pangarap sa mga anak. At yung mga anak, maraming pangarap sa future. No? At yung mga ama, maraming pangarap sa pamilya. Ganyan din ang sinapit ni Joseph. Si Joseph na naginip. At ang sabi niya, at sa panaginip niya, nakita niya na yuyukot sa kanya ang kanyang mga kapatid. At lahat ng buong bansa, nakita niya doon. Ikinuwento sa mga negative na mga kapatid.
Sa halip na mag-cheer or magsaya, "Uy, Joseph, ang ganda na napanaginipan mo." Okay yan, magtatagumpay ka. Alam mo ang ginawa ng mga kapatid? Nako, si Joseph na to mayabang. Si Joseph na to, nangarap daw, yuyukod daw kami sa kanila. Si Joseph daw nito, naaasenso daw. Nainggit yung mga kapatid niya. Negative. Hanggang yung pangarap ni Joseph, tuloy-tuloy lang. Pero yung mga katabi niya, negative. Hanggang isang araw, habang yung pangarap niya, papunta siya sa kanyang mga dreams, yung kanyang mga kapatid, nagtangka siyang patayin. At naawa naman yung isang kapatid na si Ruben, "Huwag mo nang patayin, ibenta na lang natin sa mga anong tawag doon nung unang panahon? Alipin. Ibenta natin sa mga bumibili ng alipin." Napakahirap maging alipin. Alila. Kung nanonood kayo ng mga gladiator, ay mga nakalalakihan dito, nanonood ng mga gladiator, mga digmaan ng araw. Ganun ang alipin ng araw. Malapit doon, no? Sila yung pinakakalabaw at kabayo nung araw. Yun ang alipin nung araw. Ngayon, high-tech na. Ganon kahirap ang alipin. Naranasan yon ni Jose. Subalit, dahil kasama ni Jose ang Panginoon, sa lahat ng kanyang pinupuntahan, hindi siya pinababayaan. Mga kapatid, pagkasama mo ang Diyos, saan ka man pumunta, pagtatagumpayin ka niya. Amen? Ibinenta siya sa alipin at may bumili sa kanya isang Ehipsyo, isang mataas na, parang sabihin natin hari sa Ehipto. At doon, ito ang problema, napakaganda rin ng posisyon niya sa kaharian na yon. Napagkamala naman siyang rapist, anong tawag doon? Attempted. Anong tawag doon sa Pakitulungan nga. Napagkamalan na lang, Tagalog, no? Grabe, ganun kabigat, no? At syempre, nagalit yung hari, ipinakulong. Pero dahil kasama ni Jose ang Diyos, doon sa kulungan, siya pa rin ang namahala. Mga kapatid, mga kasama, kahit saan ka pumunta, mabigat na problema, kasama mo ang Diyos at magiging leader ka sa lugar na yon para ipahayag yung kanyang mga salita. Pero ang maganda, sa kabila ng mga problema, pagsubok na pinagdaanan ni Jose, alam mo nangyari? Ito ang maganda. Siya ang naging pangalawang hari ng Ehipto noong mga panahon na yon. At natupad ang kanyang panaginip na yung mga kapatid niya yumukod sa kanya. Lahat ng bayan sa Ehipto, lahat ng bansa sa Ehipto, yumukod sa kanya para lang makabili ng pagkain ng mga panahon na yon. Dahil magugutom ang maraming bansa. Pero si Jose ang ginamit para maligtas ang pamilya at lahat ng bansa dahil may 7 taon na nagutom. Kapatid, yung mga problema mo, pagsubok na pinagdadaanan ngayon, paghahanda lang yan para sa malaking biyaya na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sino ang excited doon sa mga biyaya ng Panginoon na paparating? Okay lang na mahirap ka ngayon. Okay lang na puno ka ng paghihirap, problema ngayon. Pero pinaghahanda lang yan ng Panginoon para sa malaking blessing sa hinaharap. 1 year, 2 years, 5 years from now, ikaw na, yung isa sa mga leader ng pamilya mo na ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang parte ng buhay. Okay? So, kwento pa lang yan. Ito na. Ito na yung main topic natin. So, gusto ko lang ipakita sa inyo na yung mga tao noong una na problema pa ng mas matindi kaysa sa atin ngayon. Pero ang tanong, brother, paano ko ba haharapin yung problema na nararanasan ko ngayon? Katulad din ba nila? Yes, katulad din nila na nagtiwala sa Diyos. Number 1, kung humaharap ka sa mga pagsubok problema, number 1, magtiwala sa Panginoon. Okay, pakibasa ng malakas. 1, 2, 3, go! Ayan. Noong dumating ang problema sa buhay ni Job, na pawari ba'y walang-wala ng pag-asa at para kang dinag-anan ng mabigat. Sabi nga,
Para nang dinag-anan ng lupa at langit. Parang ganun yung nangyari. Pero lumapit si Job sa Diyos. At ang sabi niya, Lord, hubad akong dumating, hubad din akong aalis. Purihin ang Panginoon. Ano ba ang kabaligtaran ng pagtitiwala? Duda, takot, pangamba, kawalan ng pag-asa. Minsan ganyan ang maraming Kristiyano. Dumarating yung point na para bang nagdududa sa sarili, parang hindi ko to kaya. Parang hindi ko yata mapagka-college ang mga anak ko. Parang hindi ko yata sila, hanggang ano lang yata sila, hanggang high school lang. Pagdating ng college, parang hindi ko na yata kaya. Nagdududa ka na sa future ng iyong mga anak. Minsan ikaw mismong kabataan na nag-aaral ngayon, parang hindi kaya ng mga magulang ko. So kung hindi kaya ng mga magulang, kaya ng Panginoon na makapagtapos ka ng pag-aaral at makuha mo yung gusto mo. Kaya ni Lord. Sabi, bakit? Magtiwala eh. Diba? Minsan yung buong isang linggo, minsan parang hirap itawid. Lord, 2 kilo na lang ang bigas ko. 7 days pa bago ako sumweldo. Kaya? Di ba mga ganon? Lord, wala akong trabaho ngayon. Natanggal na naman ako. Hanap ulit ako ng bagong trabaho. Yes, kaya ng Diyos. Sabi diyan, magtiwala, buong puso. Nung ako po yung naglalako ng isda, dami kong utang. 15 years po akong fish vendor. Naglalako ako ng isda sa lipa. Ang puhunan ko galing sa 5-6. Pag wala nang maibayad sa 5-6, pupunta ko sa microfinance. Pag wala, sabit-sabit lang, card bank, kung ano-ano pa, asa, diyan kami umiikot. Patong-patong lang para makapaglako ako ng isda everyday. At syempre, Kristiyano na tayo nun. At lagi ako nagpe-pray sa Panginoon, Lord, sana maubos yung lako kong isda. Kasi yung 10 kilo, may tubo ka na doon na 300, 500 sa 10 kilo. Eh kung 50 kilos ang dala mo, malaki-laki yung kita. 1,000 hanggang 2,000 pwede mong kitain. Pero kadalasan, dahil familiar ka na doon sa isang lugar, inuutangan ka naman. Kaya dahil maraming mangungutang, yung tubo ko napupunta sa kanila. Ay titinda uli ako kinabukasan. Paano na yung aking puhunan? Uutang naman ako doon sa mga nagkakatiwalaan na ako kasi matagal na ako eh. Uutang naman uli ako doon sa kinukunan ko na isda. Hanggang wala naman akong maibayad. Ang tangi kong dasal, Lord, sana maubos yung paninda ko. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Everyday, nagpe-pray kami ni Mrs. At salamat sa Panginoon, nakalaya kami sa lahat ng mga yon. Nakalaya kami sa lahat ng, daming utang talaga. Salamat sa Panginoon. Nakalaya kami doon. Isang araw, pinapalayas kami doon sa aming tinitirhan sa halagang 1.5 isang buwan. 1.5, di kami makabayad. Pinapalayas kami, naiyak asawa ko. At ang ilan na yung magagawa ng aking asawa, mag-pray. Pero Lord, salamat. May bagong bahay po kami na binigay ng Panginoon. Yung aking sasakyan, nung pang-isda noon, parang kulong-kulong lang, Kuya Anthony, kulong-kulong lang kung tawagin. Yun ang bitbit namin sa simbahan ng mga panahon na yon. Pero salamat, binigyan po ako ng isang sasakyan, pero ang maganda, maraming sasakyan. Grabe ho ang Diyos pag nagtitiwala ka sa Panginoon. At noong mga panahon na yon, yun lang talaga ang bitbit namin. Pananampalataya, paniniwala. Nasabi ko, nung wala pa kami sasakyan, anak, bumili ako ng kanebo. Alam niyo yung kanebo? Pangpunas. Anak, punasan mo yung ating sasakyan. Anong sasakyan yung kotse? Alam mo, wala talaga, walang kotse. Pero yung anak ko, sumusunod lang. Punas. Tricycle yung pinupunasan. Pero ang kita niya, kotse. Lord, salamat sa Diyos. May kotse ngayon. Di ba? Yung inuupahan namin, yung bahay namin, dati walang second floor. Walang second floor na ganyan lang, kabuuan ganyan. Sabi ko, Lord, magkaka-second floor kami one day. At inuutosan ko na yung mga anak ko, anak, punta ka sa taas, kunin mo yung damit ko sa second floor. Titingala, wala man ho tayong second floor. Dahil nagtitiwala tayo sa Diyos, naka-second floor. Diba? Ilan ba second floor ko ngayon? 3 ang second floor ko ngayon. Grabe ano? Yung iba, binenta ko na eh.
Grabe ho ang biyaya ng Diyos. Ang bitbit lang natin, tiwala sa Panginoon. Ang bitbit lang natin, paniniwala, pananampalataya. Gagawa ng maraming opportunity ang Panginoon para makalaya ka sa pagsubok at problema na nararanasan mo ngayon. Okay? Yan lang ang gawin natin. So kung may problema ka ngayon, trust in the Lord. Buong puso. Walang duda. Walang takot. Amen? Walang duda. Walang takot. Tiwala lang. Sabi nga sa motivation sa mga Facebook, lakan lang. No? Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Gagawa ang Diyos ng paraan para patawirin ka sa pinagdadaanan mo ngayon. Amen? Ano pa? Ito. Yan. Pag dumaraan ang mga problema at pagsubok, anong sabi diyan? Basa. Basa. Wag. Wag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipagbadya nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Sabi diyan, magdasal, mag-pray. Karaniwan, pag may problema at pagsubok, anong ginagawa? Sa mga kalalakihan dyan, pare, tagay muna. Sabi ko sa inyo, hindi ito pa tama, Brother, ano ba yan? Pinapatamaan mo yata ako, no? Punta sa mga kaibigan. Sa halip na harapin yung mga problema at pagsubok, lumalayo. Mare, may problema ako. Siyempre, pag ang nakapaligid sa'yo, hindi naman Christian, hindi naman nakakakilala sa Panginoon, ano mangyayari? Mga negative din lang ang pag-uusapan nyo. Hanggang magsalit-salin na. So, yung mga problema, sa halip na magdasal, mag-pray sa Panginoon, ibinubukas sa mga kapitbahay kakilala. Alam mo, yung kumpare mo, ang tamad-tamad na talaga nun Hindi naman dapat ipagbunyagan yun. Hindi na yun. No? Alam mo, yung kumpare mo, nag-away na naman kami kagabi. Hindi. Anong gagawin pag may problema? Lumapit sa Panginoon. Mag-pray. At magpasalamat anumang nararanasan mo ngayon. Okay? Sino nangangako sa kanyang sarili na, Lord, pag may problema ako, ang unang-una kong gagawin, lalapit sa iyo. Amen? Lalapit sa Panginoon. Pangatlo, yan, maghanap ng gabay sa Bible. Okay, 1, 2, 3, basa! Yan yung maganda kapag ikaw ay nagsisimba every Sunday, umaatid ng cell group. Kapag nakakapakinig ka ng salita ng Diyos o nagbabasa ka ng salita ng Panginoon, hindi nagdidilim ang isip mo. Sino dito nakakabalita? Sa Facebook na naman, palibasi puro Facebook tayo. Nagdilim ang isip. Ano nangyari? Naku, grabe mga trahedya, di ba? Sinasaksak sa ganito. 7 panadero, minasakir. Yung nakabalita. Minasakir. Bakit? Nagdilim ang isip. Fortuner, binaril yung, ang tawag doon? Basta yung rider. Ilan yung nadamay? Nakabalita niya sa Fortuner, no? Facebook pa rin yan. Ang daming nangyayari sa paligid natin dahil nagdilim ang kanilang, thank you po. Okay na po, kahit hindi tapos yan. Dahil nagdilim ang kanilang kaisipan, ano nangyari? Wala ngayon, napariwara ang buhay. Bakit nagdidilim ang kaisipan? Dahil walang salita ng Panginoon. Paano kung kahit maraming problema at pagsubok, magbabasa ka ng salita ng Diyos, nagiging ilaw to, nagbibigay ito ng tamang direksyon, na Lord, ito pala yung gagawin ko. Alam mo, isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay po namin, dumating po yung mga problema sa finances sa buhay namin. Isa lang po ang nilapitan namin mag-asawa, ang Bible. Hindi po namin kinakalimutan yung Biblia. Na nandito pala ang direksyon ng buhay. Sabi dito, para kayong maman, magnegosyo ka. Congratulations, Ate Gemma. Yan ang negosyo.
One day. Yan. Step 1. Yan. Kasi yun ang una kong ginawa. Ano yung trend ngayon ng business? Facebook, TikTok. Huwag kayong mahiya, magbenta dyan. Yung kumare ko, 5 ang bahay. Dahil isinesend lang sa TikTok yung mga lahat diskarte. Facebook at TikTok. Business. Yun po yung naging gabay namin. Lilinaw ang isip mo eh. So pag malinaw ang isip mo dahil sa salita ng Panginoon, gaganda ang direksyon. Tama? Magkakaroon ka ng pag-asa. Kahit wala ka ngayon, pera, basta mayroon kang word of God, lilinaw ang isip mo, gaganda ang buhay mo. Ano pa? Aakayin ka niya sa landas. Mga kalalakihan na nandito, no? Minsan, may init yung ulo natin eh. Naunahan lang, na-overtaken, ano ba naman? Diba? Kaya ano nangyayari? Daming pamilya na nasisira dahil sa init lang ng ulo, mga kalalakihan. No? So ngayon, kung ikaw ay nagbabasala ka ng Word of God every day, nako kapatid, payapang-payapa ang buhay mo. Gusto mo maging payapa ang buhay mo kahit may problema? Word of God ang kailangan mo every day. Kung ikaw ay hindi marunong magbasa o nahihirapan kang magbasa, i-type mo lang sa YouTube, Audio Bible. Tagalog. O, makikinig ka. Nakikinig ka lang. Eh, nahihirapan ka pala magbasa. O, di makinig ka na lang, parang radyo. Eh, di ba nung araw naman, nung may radyo tayo, di ba, nakikinig lang tayo? O, sa Bible, meron din sa YouTube. Habang nagkakaroon ka nito, nagbabasa ka na rin, nakikinig ka. Kaya pag may problema ka, malinaw na malinaw mong susolusyonan yung problemang pinagdadaanan mo dahil may salita ng Diyos ng tanglaw at gabay sa pamumuhay mong pamilya. Okay? Ano pa? Sunod. Ayan. Magtiis, maghintay. O, sabi ng Biblia, sapagkat ang paghihirap na ginagawa sa ating ay pansamantala lamang. Ay, mga kabataan, mga kaibigan, ha? Magtiis. Ang magtiis sa mga kabataan, ang hindi magtiis, maagang nabubuntis. sabi ni Daddy Lance yun, no? Ang hindi maghintay, mga kalalakihang kabataan, maagang nagiging tatay. Ayan. Inom muna. Magtiis, maghintay. Kapatid, ano mang pagsubok, problema, kapigatian mo ngayon. Yan ang sinasabi ng Diyos. Pansamantala lang. Ano ba yung 1 year lang? Ano ba yung 2 years lang? Pero di ba sabi lagi, habang buhay may pag-asa. Yun. Habang humihinga ka, may pag-asa. Tandaan mo yan. Pasalamat ka sa Panginoon, ano man ang meron ka ngayon. Dahil wala ka sa ospital. Tama? Kaya kung, brother, wala akong kapera-pera ngayon, yan ang problema ko. Pasalamat ka sa Panginoon dahil ang tingin sa iyo ng Diyos, multimillionaire. Bakit? Alam mo ba kung magkano ang heart transplant? 10 to 15 million. Eh, ang tanong, kung may papayag sa iyo na magpa-transfer ng transplant sa iyo. Diba? Alam mo ba yung mga kamay mo, kung magkano pakabit niyan? Grabe. O, di milyonaryo ka. Tama? Huwag mo laging tingnan na yung problema kung ano yung wala sa'yo. Ang pasalamat mo, buhay ka, humihinga ka, dahil makakagalaw ka. At merong opportunity ang Diyos na ibibigay sa'yo. Okay? Magtiis, maghintay. Okay lang yan, ngayon lang yan. Ang buhay natin, mga kapatid, mga kaibigan, ang sabi sa Biblia, pag malakas ka, hanggang 80 years old ang buhay. Magmalakas ka. At tumatagal pa to hanggang 100 kung healthy living ka talaga. Pero gaano man katagal yung ibubuhay mo ngayon, mas eternity yung ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya nga sabi, magtiis, magintay. Tapos sinabi pa rin ng Biblia, ang magtiis ay siyang maliligtas hanggang wakas. Tama? Ay paano kung nainip ka? Lord, parang hindi ka naman tunay, gagawa na lang ako ng kalokohan. O, di ba? Ano nangyari bandang huli? Ay, mahirap na nga dito, mahirap pa sa impyerno. Awawa naman. Tama? So, magtiis na lang tayo
at ang Word of God ang ating panghawakan bilang mga mananampalataya. Okay? Ayan, eto pa. Basa. Ayan. Magpasalamat kayo. Okay, basa. Sa lahat ng bagay. Yan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Na anuman pagsubok, problema mo ngayon, ang sinasabi ng Diyos, magpasalamat. Sabi ni Job, Panginoon, purihin ka. Salamat sa iyo. Si Jose, si Abraham, nagtatayo sila ng dambana. Ibig sabihin, pinupuri nila si Lord pag dumarating yung mga problema nila. Nagpipray sila na, Lord, salamat sa mga problemang nalampasan at sa mga problemang paparating pa. Amen? Sa lahat ng bagay at sa totoo lamang, yan ang pinakamahirap sambitin natin. Na sa panahon ng problema, pinakamahirap sambitin ang pasasalamat. Tama? Pero inuutos ng Panginoon, magpasalamat sa ating Panginoon. Ano man ang sitwasyon, dahil yan ang susi ng pagpapala sa buhay mo. Okay? Ayan, panghuli na to. Last. Yan, last na. Okay. Sabi ko sa'yo, mabilis lang ako eh. Hello, test mic. Ayan, anong sabi? Audio encourage. Ayan. Magsimba. Pag may problema, pagsubok, hindi dapat pilitan pa. Sister, sige na, magsimba ka na. Tamang-tama, may pagsubok problema ka ngayon. Uy, di ba? Hindi. Pag may problema, lalong lumalapit sa Diyos. Amen. Pag may problema, hindi sa mga kalalakihan ko, mga kaibigan, hindi San Miguel. Brother, patama ka na naman eh. Hindi, naka-waiver tayo, disclaimer kanina, hindi agad San Miguel. Si Lord, no? Magsimba lagi. Sino dito nangangako sa kanya mga sarili na kapag dating ng problema at pagsubok, nasa simbahan? Amen. Itetext si Pastor Joe, may problema ako. Sisimba ako sa linggo. Paano kung walang problema? Hindi makasimba. Pastor, wala akong problema, hindi mo na ako sisimba. Hindi, anumang sitwasyon ng buhay, pasalamatan mo ang Panginoon. Amen? Ano pa? Anong sabi dyan? Ayan mag-open. Ibig sabihin itong circle, yung ating kapatiran. Pag may problema ka, pagsubok, lumapit ka sa mga kapatiran, sa mga kapatid. Mare, sister, itong problema ko eh. Ano ba yun? Yung asawa ko, pag-pray mo nga ako. Yun ang kaibahan sa mundo eh. Sa mga hindi nakakakilala. Sa labas, pag yung problema mo, inopen mo, ang dulo, excuse me, alam na ng buong barangay ang problema mo. Diba? Chinismes. Pero dito, mag-open ka sa mga kapatiran dito, ang dulo, sige kapatid, ipag-pray natin si Mr. mo. Sige kapatid, ipag-pray natin ang darating na, eto na naman, pasukan na naman. Pag-pray natin ang blessing. Ipinag-pray. Alam mo kapatid, sumama ka sa 10 negatibo, pang-11 ka. Sumama ka sa 10 lasinggero, pang-11 ka. Sumama ka sa 10 na chismoso at chismoso, pang-11 ka. Dahil kung ano yung kinabibilangan mo, kung sino ang dinidikitan mo, magiging yun ka. Pero kung ang salita ng Panginoon, everyday, laging nasa sayo, pagpapalain ka ng Panginoon. Ano ang sabi ni Jesus? Siya ang puno, no? Tayo ang sanga, at ang sino mang nakakabit sa Kanya, ay nagiging maganda ang buhay. Lumalago, umaasenso, nagtatagumpay. Sino may gusto? Yes. Tayong lahat. Amen? Amen? At thank you. Sabi dyan, sabi ni Pastor Rizal kanina, I can do all things. Through Him who gives me strength. Lahat ng bagay magagawa natin. Dahil may nagpapalakas sa atin. Ano man pagsubok, problema, naranasan natin ngayon, sinasabi ng Diyos, kaya mo yan. Amen?
kayang-kaya mo yan. Okay? Neng, ano na, yung ating kanta. Pwede po tayo lahat ito tumayo. So yung mga problema, pagsubok, naintindihan natin na yung pala'y naranasan ng maraming tao nung araw. Di ba?